check. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Tayo po ay ilan ba? 2, 4, 6, 9. 9 tayo ngayon dito sa ating iglesia. And dun sa mga kapatid natin na nanonood sa online, welcome po kayo sa ating church service ngayong November 22. So, kamusta naman po bawat isa sa atin? Kamusta? Okay naman? Bless. Yes, syempre no, lagi tayong blessed, lagi po tayo pinagpapala ng ating Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon ay mabuti, no? Alam ko kung ang buhay ay hindi madali, lalo na sa panahon natin ngayon. Marami po tayong kababayan na nahihirapan sa sitwasyon ngayon. Yung mga kapatid natin na binaha ng bagyo, ng mga nakaraang bagyo. Tapos ngayon, meron pa rin pandemic. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, ating tugon dito ay patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Ano man po ang pinagdadaanan natin, ito may mabuti, ito man ay hindi maganda na sitwasyon, tayo po ay patuloy na magtiwala sa Kanya dahil siya po ay mabuting Panginoon, lagi po natin tatandaan. Kaya naman po sa umagang ito, inaanyahan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Let's pray. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, dahil binigyan niyo po kami muli ng linggo, ng araw, Panginoon, upang kami po ay makasamba sa iyo, makapagpuri at mabigyan ka namin ng kaluwalhatian. Pagkamat kami po ay iilan lamang dito sa aming iglesia, Panginoon. Hindi po nahihinto doon, Panginoon, ang aming pagtitiwala sa iyo, ang aming pagsamba, ang aming paglilingkod sa iyo. Dahil kami po ay naglilingkod na mayroong puso, Panginoon, na mapagkumbaba, Panginoon, at itinataas ka namin, Panginoon, sa mga oras na ito. Muli po namin iniimbitahan, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na siya pong manguna sa bawat isa sa amin, sa bawat kapatid na iyong gagamitin sa umagang ito. Patuloy niyo po bigyan kami, Panginoon, ng iyong karunungan, Panginoon. At ikaw lamang po ang mapakita at hindi po aming mga sarili. Kaya hindi, Panginoon, nais po namin idalangin sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay sa mga oras na ito. Sa anumang pong aming mapapakinggan, aming pong mamubitness, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy niyo pong baguhin ang aming mga puso, aming mga isip, O Lord. At ito po'y maging kalugod-lugod sa iyo. Muli, Panginoon, ikaw ang aming gusto bigyan ng kapurihan, bigyan ng mataas sa papuri, O Diyos, sa mga oras na ito. Kung ano man po, Panginoon, ang merong gumugulo sa aming isipan, Panginoon, ito man ay mapaproblemang pinansyal, problemang relasyon sa pamilya, problema sa trabaho, Panginoon. Lord, amin po itong isinasantabi, Panginoon, at kami po ay patuloy na magbigay ng papuri at pagsamba sa mga oras na ito. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng ito sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon si Jesus. Amen. Sige po, tayo po muling mga kaupo muli. Ayan. So para po sa ating announcement, tayo po ay linggo-linggo na sa ating iglesia na muling sasamba sa ating church. No? So kung meron po kayong mga kilala na mga miyembro natin o anyone po sa atin na gustong dumalo dito, magsabi lamang po sa akin personally through Facebook or Messenger para po alam ko po kung sino yung mga a-attend sa ating iglesia. Dahil alam naman po natin na limited lamang po yung mga ka-attend dito sa ating church. Sabi nga po dun sa rules ng government, 30% ng capacity ng church ang pwedeng umattend. So basically that's 18 to 15 na numbers of attendees lang yung makaka-attend dito sa ating church. Yun lang po yung capable na pwedeng umattend dito. So sa mga gusto pong umattend, magsabi lamang po sa akin para po alam ko po
kung sino po yung mga kapatid natin na makakapag-adjust para yung iba naman po maka-attend dito linggo-linggo. Alright? So, ayun. Next thing, meron po tayong, alam niyo po yung challenge natin last time na pinost sa Facebook natin. No? So, isa yun sa mga gawain ng ating church. No? Sabi nga namin na nag-meeting kami ng church, kahit sana etong darating na Pasko, meron tayong mapasaya na tao. And yung ating beneficiary na ating gawain na ito ay si Ate Becca. So patuloy po natin suportahan yung gawain na ito at patuloy po natin ipanalangin syempre si Ate Becca na patuloy siyang pagalingin ng ating Panginoon. So maraming salamat sa mga dumalo. I hope ma-bless po tayo ng ating Panginoon sa ating gawain sa umagang ito. Tayo naman po ay dadako na sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Samahan niyo po kami na awitan at papurihan ng Diyos sa umagang ito. Suko
Kabanata 124. Psalms chapter 124. Psalms 124.
ang Diyos ang tagapagtanggol ng kaniyang bayan. Ano kaya kung si Yahweh ay di pumanig sa atin, o Israel, ano kaya yaong iyong sasabihin? Kung ang Diyos o si Yahweh sa amin ay di pumanig, noong kami salakayin ng kaaway na balibig. Maaaring kami noon ay nilamunan ng buhay sa silambo ng damdamin at pagdating na sungkulan. Maaaring kami nooy natangay na ng iyong agos, na alod sa karagatan tuloy-tuloy na nalulod. Sa lakas ng agos nooy nalulod nga kaming lubos. Tayo ay magpasalamat, si Yahweh ay papurihan, pagkat tayo iniligtas sa malupit na kaaway. Ang katulad nating ibong sa bitag ay nakatakas, lubos tayong nakalaya nang ang bitag ay mawasak. 8. Tulong nating kailangan ay kay Yahweh magmumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Ito po ang salita ng Diyos. Magandang umaga sa inyong lahat at ating ipagpapatuloy ang ating series ng pagtalakay o pag-aaral tungkol kay God at nung nakaraang linggo ay tinalakay natin ang tungkol sa our view of God, yung ating pananaw ukol sa Diyos. At ngayong umaga ay sisilipin natin yung tanong na, is there really a God? Meron nga bang Diyos? Totoo nga bang merong Diyos? Tayong mga Kristiyano ay kumpiyansa na mayroon. Pero dumarating sa buhay ng maraming Kristiyano yung pagkakataon na minsan ay nagdududa siya. Mayroon nga bang Diyos? So yun ang ating sisilipin ngayong umaga. Pero bago yun, tayo muna ay manalangin. Lord, sa umagang ito, salamat sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin. We thank you for your grace. Thank you for your goodness. Thank you for all the things na ginagawa mo sa buhay namin. At kahit na hindi maganda ang kalagayan ng aming paligid, you are always there. Nahandyan ka lagi. Hindi namin maipapaliwanag kung paano ka kumikilos sa amin. Pero Panginoon, naniniwala kami, nakasama ka namin lagi. At dahil doon, nagpapasalamat kami sa iyo. Pagpalain po ninyo ang bawat isang nanonood ng video na ito at ikaw ang pumilo sa buhay namin lahat. Ilapit mo pa kami sa iyong lubusan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Alam niyo, yung taong 2020, no? Yung year 2020, hindi maganda para sa buong mundo. Lalo-lalo na sa mga Pilipino, no? Pagpasok pa lamang ng 2020, ng January, pumutok ang Taal Volcano. Pagkatapos, makalipas ang ilang buwan, nagkaroon ng pandemya. At itong mga nakaraang araw, alam natin, no? Yung bagyo, ulan, baha, sumira ng maraming ari-arian ng mga tao, maraming kabuhayan ng maraming tao, at kumitil ng humigit kumulang sa 70 tao. Kumulang sa 70 buhay ng tao. Hindi pa kasama din yung mga hayop. At ito ay nakalulungkot. At sa ganitong kalagayan, minsan hindi maiwasan yung tanong na, bakit Lord? Why? Bakit nagkakaganito? O kaya naman, Lord, nariyan ka ba? Nariyan ka ba? At totoo na hindi maaalis yan sa isipan ng ilang tao, ng maraming tao. Ganun pa man sa isipan ng marami, o sa isipan ng ilang kababayan natin na napanood ko sa balita, naandun pa rin ang pagpapasalamat nila sa Diyos dahil buhay sila. At itong mga taong to ay hindi ko alam kung born again sila o hindi, pero naandun ang pagpapasalamat. Maraming Pilipino, no, ang ganun ang attitude. At hindi lang siguro Pilipino, kundi maraming tao na pagkatapos ng unos, no,
basta naisalba yung buhay nila, nagpapasalamat sila sa Diyos na kahit nawala na yung lahat, basta buhay sila, yun ang mahalaga. And they thank God for that. At dapat lamang na ganun ang ating maging saloobin, dahil ang Diyos ay mabuti pa rin, no? Kahit na nawala ng kabuhayan, mabuti pa rin ang Diyos. Hindi doon nakabatay ang kabutihan ng Diyos sa atin. Dahil mas maraming tao, o mayroong mga tao na mas grabe pa hindi naranas na kalagayan kaysa sa kalagayan nila. Para naman sa iba, ang tanong ay, totoo nga bang merong Diyos? Bakit kami nagkakaganito? Kung merong Diyos, bakit niya tayo pinababayaan? Bakit tayo nagdurusa? Para naman sa iba, hindi nila alam kung maniniwala pa sila sa Diyos. Dahil nga sa kanilang hindi naranas na sa sakit, hapis, pagdurusa, pagsubok, hamon sa buhay. Lahat ng yan. Kumbaga ay talagang parang hindi lang bagyo dumating kasama. Lahat ng kalamidad ay dumating na sa kanilang buhay. Kaya hindi maiwasan yung tanong na, totoo nga bang merong Diyos? Naandyan nga ba ang Diyos? Siya ba ay kumakalinga sa atin? Naunawaan ko ang mga taong nagtatanong o maaaring nagdududa kung meron nga bang Diyos, bunga ng kanilang mga dinaranas na kahirapan, pagsubok sa buhay, no? At hindi lamang yun, kundi yung kawalan ng kasagutan sa kanilang mga panalangin. Mga may sakit na panayan dalangin sa Diyos pero parang hindi nakikinig ang Diyos. Kaya nalalagay sila doon sa kalagayan na nagtatanong sila, mayroon nga bang Diyos? Mahirap pagsabi na hindi ako magdududa kahit kailan na mayroong Diyos. Mahirap sabihin yun. Dahil maging si Pedro ay nakalagay sa isang kalagayan na kung saan piniga ang kanyang pananampalataya at ang sabi niya, kahit ako'y kasamang patayin mo, Panginoon, hindi kita ikakaila. Sabi niya gano'n, no? Pero nalagay siya sa isang sitwasyon na talagang humamon sa kanyang pananampalataya. Humamon ng matindi sa kanyang pananampalataya. Hindi lang isang beses niya ikinaila ang Panginoon. Kaya mahirap sabihin na hindi ako magdududa kailanman na ang Diyos ay umiiral. Strong Christian ako. Sana hindi nga mangyayari yun. No? Kasi minsan kapag dumating yung ganung pagkakataon, yung iba hindi na nakakabalik. Tuloy-tuloy na yung pagbulusok. Huwag naman sana na maranasan natin yun. Kaya mahalaga na kahit na mayroong mga pangyayari na hindi maganda sa ating paligid, pinatitibay natin yung ating pananalig kay Lord. At iyan ay magaganap kapag tayo ay patuloy na nagiging close sa Kanya. Pero kapag ang ating approach kay God o ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya ay parang ATM machine, na pag meron lang tayong kailangan, tsaka tayo lumalapit. May tsansa na tayo ay bumigay sa ating pananampalataya kapag tayo nalagay doon sa sitwasyon na talagang pipiga sa ating pananampalataya sa Kanya. Ang mga pangyayari sa ating paligid, sa ating daigdig, at maging sa ating personal na buhay, sa araw-araw, ay tila ba humahamon sa ating pananalig kay God. At mayroong mga Kristyano na bumigay na nga sa kanilang pananampalataya at hindi na nakabangon mula doon sa pagdududa nila kay Lord at naging isa na sila sa mga taong hindi naniniwala na ang Diyos ay tunay o hindi naniniwala na mayroong tunay at buhay na Diyos. At yun nga ang tanong natin. Totoo nga bang merong Diyos? Is there really a God? Totoo nga bang merong Diyos? Sa talakayang ito, hindi ko hahangarin na patunayan sa mga hindi naniniwala sa Diyos
na mayroong tunay at buhay na Diyos. Hindi ko gagawin yun at sapagkat ahayaan ko yan sa mga eksperto. Marami namang mababasa dyan, mapapanood sa YouTube na mga pag-uusap tungkol sa bagay na yan. Pero hindi yun ang hangarin ko sa talakayang ito. At hindi ko rin gagawin sa talakayang ito na gamitin ang Biblia para patunayan sa inyong mga Kristiyano, na naniniwala na mayroong Diyos. Hindi ko gagamitin ang Biblia para patunayan na mayroong Diyos. Sapagkat kapag ginawa ko yun, magpapaikot-ikot lang ang argumento. Dahil kung halimbawa, sabihin ko na mayroong Diyos, dahil sinasabi ng Biblia, ang susunod na tanong ay, saan galing ang Biblia? Siyempre, ang sagot natin ng mga Kristiyano, ang Biblia ay galing sa Diyos. Pero ulitin ko, kung ang Biblia ay galing sa Diyos, saan galing ang Diyos? So, uulit na naman yung tanong, uulit yung sagot. Ang Diyos ay sinasabi o tinuturo ng Biblia. So, magpapaulit-ulit lamang yung argumento kapag ginamit ang Biblia bilang patunay na mayroong Diyos. So, hindi tama na ibatay o isalig ang ating paniniwala na mayroong Diyos dahil sinasabi ng Biblia. Mali yun. Hindi dapat ganun. Bakit? Bakit hindi tama para sa isang Kristiyano na gamiting batayan ng Biblia para sa kanyang paniniwala na mayroong Diyos? Una sa lahat, hindi pinapatunayan ng Biblia na mayroong Diyos. Dapat ating maunawaan ng Biblia ay hindi aklat na naglalayon na patunayan na ang Diyos ay umiiral. Hindi yun ang layunin ng Biblia. Sa halip, ang Biblia ay kuwento ng Diyos. The story of God. Kung si Lola Basyang ay mayroong mga kwento, si God ay mayroon ding kwento. At ang kanyang kwento ay nakasulat sa Biblia. Ang Biblia ay ang kwento ng tunay at dalisay na pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Therefore, the Bible assumes the existence of God. Ipinapalagay ng Biblia na mayroong Diyos na umiiral. Dahil ikinukwento ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia ang kanyang tunay at dalisay na pagmamahal sa mga tao, sa sangkatauhan. Ipinapalagay ng Biblia na ang Diyos ay umiiral. Dahil dyan, pinakilala si God ng Biblia bilang isang tunay at buhay na Diyos at totoong umiiral. So, yun ang pagpapakilala ng Biblia. Hindi pinapatunayan ng Biblia na mayroong Diyos, kundi ipinapalagay ng Biblia na mayroong Diyos sapagkat kinuwento ng Diyos ang kanyang tunay at dalisay na pagmamahal sa sangkatauhan sa pamamagitan ng Biblia. At pangalawang dahilan kung bakit hindi dapat gamitin ng Biblia bilang patunay na ang Diyos ay umiiral dahil na rin mangangahulugan na ang Diyos ay nagmula sa Biblia. Kapag ginamit natin ang Biblia bilang patunay na mayroong Diyos, halimbawa sasabihin ko, mayroong Diyos dahil sinasabi ng Biblia. Na mangangahulugan yun na ang Biblia ang siyang gumawa sa Diyos. Yun ang magiging ibig sabihin nun, na ang Biblia ang gumawa sa Diyos. Mangangahulugan ito na ang Biblia ang gumawa sa Diyos. Pero hindi ganun yun di ba? Alam natin yun, na nauna ang Diyos ang gumawa ng Biblia. Bago pa magkaroon ng Biblia, nariyan na ang Diyos. Matagal na panahon nang nariyan ang Diyos. Actually, kung bakit nagkaroon ng Biblia ay dahil sa Diyos. Hindi baliktad. Hindi nagkaroon ng Diyos. Hindi umira ng Diyos dahil sinabi ng Biblia. Kundi nagkaroon ng Biblia dahil nariyan ang Diyos. At ito ang yakapin ninyo ng mahigpit. Ito ang yakapin ninyo ng mahigpit. Na kahit meron kayong makitang mali o kontradiksyon sa Biblia, ang Diyos ay tunay na totoo. Ulitin ko sa inyo yun.
na kahit mayroong kayong makitang mali o kontradiksyon sa Biblia, ang Diyos ay tunay na totoo. Hindi porke meron isang tao na pinatunayan sa inyo na merong kontradiksyon ng Biblia, o kaya sabi ng arkeolohiya ganito, mali ang sinasabi ng Biblia nyo. Hindi porke gano'n ang nangyayari o sinabi sa inyo, iisipin nyo na hindi pala totoo ang Diyos. Huwag kayong lalagay doon sa ganong kalagayan. Dahil hindi dapat ibatay o isalig ang inyong paniniwala na mayroong Diyos sa Biblia. Huwag nating ilagay ang ating pananampalataya na mayroong Diyos dahil lamang sinasabi ng Biblia. Kundi sa halip, isipin natin na bago pa nagkaroon ng Biblia, mayroon ng Diyos. At sa katunayan, kapag ginawa natin na ang Diyos ay ang ating paniniwala sa pagkakaroon ng Diyos ay isinalig natin o nakasalig sa Biblia, no? Para tayong nagtayo ng bahay na ang pundasyon ay ang bubungan. Parang gano'n yun. Para tayo nagtayo ng isang bahay na ang pundasyon ay ang bubungan, nakabaliktad. At kapag gano'n ang bahay natin, alam niyo ang mangyayari, magigiba agad yun. So gano'n din sa pananampalataya, sa pananalig natin sa Diyos. Kapag naging saligan natin ng paniniwala na mayroong Diyos o umiiral ng Diyos, kapag ginawa natin saligan ng Biblia, at tapos meron tayong nakitang maliit na mali o kontradiksyon sa Biblia, giba ang ating pananampalataya. Kaya huwag nating ilalagay ang ating pananampalataya sa ganung sitwasyon. No? Ang Biblia ay hindi saligan ng paniniwala na mayroong Diyos na umiiral. Sa halip, kaya nagkaroon ng Biblia dahil mayroon ng Diyos na umiiral. So ulit ko sa inyo, sa talakayang ito, hindi ko hangarin na patunayan sa mga hindi naniniwala sa Diyos na mayroong tunay at buhay na Diyos. Hindi yun ang aking layunin sa pag-aaral na ito. At pangalawa, sa talakayang ito, hindi ko gagamitin ng Biblia para patunayan sa inyong mga Kristyano na mayroong Diyos na umiiral. Sa halip, ang gusto kong tingnan natin dito, sa personal na pang-araw-araw na buhay natin, sisilipin natin ang mga bagay na magsasabi sa atin o magpapahiwatig sa atin o nagpapahiwatig sa atin bilang mga Kristiyano na merong Diyos na buhay at totoo. Sa pang-araw-araw na buhay natin, ano ang mga nakikita natin? Ano ang mga nararanasan natin? So, bakit tayo kumpiyansa na merong Diyos na umiiral? Una sa lahat, dahil merong buhay. Ang pagkakaroon ng buhay ay nagpapahiwatig na mayroong pinagmulan ito. Siyempre, di ba? Ang buhay ay hindi maaaring manggaling sa isang bagay na walang buhay. Ang buhay ay hindi maaaring manggaling o magmula sa isang bato sa kalawakan. Ang buhay ay kailangan magmula sa isang mayroong buhay. So kung tayo ay may buhay, may pinagmula ng ating buhay. At yun ay buhay. Hindi pwedeng ang pinagmulan ng ating buhay ay bato o kaya isang aklat na katulad nito o ang Biblia o sabihin natin ganun o cellphone. Hindi pwedeng doon manggaling ang buhay. Lalo-lalong hindi pwedeng manggaling ang buhay sa bato. O kahit na sabihin natin na pwedeng mangyari yun. No? Kahit na sabihin natin, pagpalagay natin, kahit na talagang taliwas sa ating isipan yun, sabihin natin pwedeng mangyari yun. Pero ang tanong, saan ang galing yung bato na yun? Saan ang galing yung bagay na yun? Merong pinagmulan yun. Hindi pwedeng walang pinagmulan. So, ang mga bagay na nakikita natin, ang buhay na nararanasan natin, ang buhay ng tao, buhay ng hayop, buhay ng halaman, buhay ng lahat, dito sa ibabaw ng lupa, mayroong pinagmulan. Sa madaling sabi, ang pagkakaroon ng buhay at maging lahat ng bagay ay nagpapahiwatig lamang na mayroong isang great creator o dakilang manlilikha na siyang pinagmulan ng buhay at ng lahat ng bagay. Kailangan magkaroon muna ng
buhay. Isang dakilang prinsipyo ng buhay. At doon sa prinsipyo ng buhay na yon, doon magmumula, doon susunod pa ang maraming uri ng buhay. Kung walang dakilang pinagmulan ng buhay, walang buhay na maaaring maganap. At ang tanging buhay na yan, ang dakilang buhay na yan, ay walang iba kundi ang Diyos. At bakit mayroong kamalayan ang tao ukol sa masama at mabuti? Bakit tayo mayroon ganong consciousness? Bakit mayroon tayong kaalaman ng mali at mabuti? Kung walang Diyos, bakit mayroon ganon? Bakit hindi na lang lahat ay masama? Bakit hindi na lang lahat ay mabuti? Bakit mayroon tayong kaalaman ng pagkakaiba ng dalawang ito? Alam natin ang masama, alam natin ang mabuti. So, saan ang galing ang kaisipang iyon? Saan ang galing ang kaalamang iyon tungkol sa masama at mabuti? Saan ang galing yung pangkalahatang kamalayan ng moralidad? Ang mga hayop ay walang ganyang kamalayan. Wala silang ganyang kaalaman. Kakainin nila ang kanilang kapwa hayop kapag gusto nilang mabuhay. Pero sa atin, mga tao, lalo-lalo na sa ating mga modernong tao, hindi natin gagawin yun. Alam natin na masama yun. Sa mga hayop, hindi ganun. Wala silang moralidad. Walang sino man o walang anuman sa kaharian ng mga kahayupan ang magsasabi na, "Oy, mali ang ginagawa mo. Ba't mo kinakain ang kapwa hayop mo?" Walang magsasabi sa kanila ng ganon. Saan natin nakuha ang kaalaman na masama ang gahasain ang kapwa? Saan natin nakuha ang kaalaman, ang kamalayan na masama ang magnakaw? Bakit ito tinawag na masama? Bakit hindi ito tinawag na mabuti? Bago pa magkaroon ng Biblia ay mayroon ng kamalayan ang mga sinaunang tao. Ulitin ko yun, bago pa magkaroon ng Biblia ay mayroon ng kamalayan ang mga sinaunang tao tungkol sa kung ano ang masama at mabuti. Ang tinatawag na Akkadian literature na mas matanda pa sa Biblia ay nagpapatotoo sa bagay na yan na yung mga sinaunang tao na matanda pa kay Abraham o sabihin natin kasabayan ni Abraham o mas matanda pa kay Abraham, alam nila na mayroong masama at mabuti. Alam nila yung pagkakaiba ng dalawang yun. Kung ito ay naisip lang ng tao, paano niya naisip yun? Bakit niya naisip na ganun nga? Bakit niya naisip na ang pagsamantalahan ng kanyang kapwa ay masama? O ang patay ng kanyang kapwa ay masama? Bakit hindi niya naisip na mas maganda yun kaysa mahalin? Ibig sabihin, bakit naisip niya na yun ay masama, yung patay ng kanyang kapwa, at mabuti ang mahalin niya ang kanyang kapwa? Bakit hindi baliktad? Bakit ganun ang naisip ng tao kung ito yung naisip niya lang? Bakit hindi naging masama ang pagtulong sa kapwa at hindi naging mabuti ang pagnanakaw? Bakit nagkaroon ng ganitong kamalayan at kaalaman ang tao? Bakit nagkaroon ng kaalaman ng tao na magkaiba ang dalawang ito? Nangangahulugan lamang yan na meron silang pinagkunan na mas mataas na pamantayan tungkol sa masama at mabuti. At walang iba kundi ang Diyos. Sapagat ang Diyos, sa kwento niya, tinuturo niya, pinapakilala niya ang sarili niya na isang mabuting Diyos at nalulugod sa mabuti at namumuhi sa masama. So yun lamang ang maaaring maging paliwanag doon na bakit mayroong universal knowledge and consciousness of right and wrong, o yung tinatawag na universal morality, yung pangkalahatang moralidad. Bakit meron ito ay walang iba kundi dahil mayroong Diyos na nagturo sa tao kung ano ang masama at kung ano ang mabuti. Pero ulitin ko, hindi sa Biblia, hindi dahil tinuro ng Biblia. Kasi sabi ko nga, merong mga
literatura, yung Akkadian literature na tinatawag, na mas matanda pa sa Biblia, pero doon pinapakita na ang mga tao ay meron ng ganun, na kamalayan o kaalaman tungkol sa masama at mabuti. Isa pa, bakit merong himala? Bakit merong himala? Maraming pagkakataon sa ibabaw ng mundo, nababalitaan natin na merong himala. Oo, totoo na merong mga fake na miracles, no? Yung ginagawa sa yung mga, lalo-lalo na, yung sa mga crusade, minsan, nakakaduda yun. Pero may mga simpleng himala. Kung napanood nyo na yung kay Dr. Chauncey Crandall, no? Isang cardiologist, na mayroong isang lalaki na papasok sa opisina, nagda-drive siya, no? On the way to his office, bigla siyang nagkaroon ng hindi magandang pakiramdam sa kanyang sarili. So, ang ginawa niya, tumakbo siya sa ospital, at pagdating niya sa ospital, bigla siya nag-collapse. At doon ay sinikap siyang i-revive. Pero, at pagkatapos tinawag nga nila si Dr. Chauncey Crandall, isang Kristyano. So, tiningnan niya at lahat ng magagawa ni Dr. Crandall, ginawa niya. At pinulsuhan niya, huling-huli, tiningnan niya yung puso at wala na, patay na yung tao. So, dineclare niya, tiningnan niya kung anong oras na matay, gumawa ng record. At ibig sabihin talagang patay na yung tao. Pero sa paglabas niya, bigla siya nakarinig ng boses na balikan mo at ipanalangin mo yung lalaki. Pero inignore niya nung una, binaliwala niya yun, pero muling nagsalita sa kanya, yung titig na yun, sabi, balikan mo siya at ipanalangin mo. So, bumalik siya, ipinanalangin niya lalaki. Pagkatapos sabi niya doon sa isang doktor, i-shock mo uli siya. Yung pang-shock sa dibdib pag yung merong gustong i-revive yung tao. At yun nga, isang himala, nabuhay yung tao. Nakalimutan ko yung lalaki, pangalan ng lalaki, pero nasa YouTube yun, ano? Mapapanood niyo sa YouTube. Raising the Dead, Dr. Chauncey Crandall. At hindi lamang yun, marami pang mga insidente ng himala. At makikita nyo, lalagay ko yung link sa ibaba, no? Kung gusto nyo, tingnan niyo yan. Basahan niyo yung mga accounts, miracle stories na nahandiyan na nagpapatunay na mayroong himala. At alam natin yun, na mayroon talagang himala. Mayroong mga taong hindi naniniwala sa himala. Pero tayo mga Kristiyano, at least tayo sa GTCC, naniniwala tayo sa himala. Bagamat may mga Kristiyanong sabi nila, sa panahon natin ngayon wala nang himala. Hindi na sila naniniwala na mayroong himala sa panahon natin. Pero marami pa rin Kristiyano. At mas maraming Kristiyano ang naniniwala na mayroong himala. Actually, mga Kristiyano dating hindi naniniwala na mayroong himala, ngayon ay naniniwala na sila na mayroon dahil sila mismo nakaranas. Sila mismo ay nakaranas ng himala. Bakit mayroong himala? Bakit mayroong mga ganito kung walang Diyos? Ito ba yung mga coincidence lamang? Yung bang namatay na yun ay hindi talaga namatay? Ibig sabihin, nagkamali si Dr. Crandall. 2 doktor sila at mga nurses na handon. Ibig bang sabihin, mali yun? Of course, yung iba, pagdududahan yung bagay na yan. Maaaring gawa-gawa lang yung kwento na yan. Well, meron silang karapatan na isipin yun. Pero ang totoo niyan ay merong himala. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo mismo ay nabuhay mula sa mga patay. Kung ang Panginoong Jesucristo ay hindi nabuhay, nasaan yung bangkay niya? At iyan, sa kasaysayan ay hindi nga nakita yung bangkay, hindi na natagpuan yung bangkay. Maging yung mga Romano at yung gobernador ng panahon na yon na ang Panginoong Jesucristo ay inilibing, sila mismo ay gumawa pa ng kwento na pinakalat nila na ninakaw ng mga apostol yung bangkay ng Panginoon dahil nawala nga yung bangkay. So ipinakalat nila na ninakaw ng mga apostol. Pero itong mga apostol nito, kung ninakaw nila yung bangkay ng Panginoon,
tatayaban nila yung buhay nila para sa isang kasinungalingan na alam naman nila na talagang hindi na buhay dahil ninakaw nila kung ganun ang nangyari. Pero dahil totoong nabuhay na muli ang Panginoon, wala silang makapakitang ebidensya, wala yung bangkay, at ang Panginoong Hesukristo ay muling talagang nabuhay. At hindi lamang ngayon, kundi sa araw-araw na lumilipas sa buong daigdig, mayroong mga maliit na himala na nagaganap. Sa katunayan, sa susunod na pagtalakay natin, isa sa mga mababanggit natin ay yung pagkakaroon ng bagong buhay. Ang dating pusakal, dating drug addict, dating rapist, dating mamamatay tao, nakaranas ng bagong buhay. At iyon ay isang himala. At dahil dyan, yung mga tao na yun na nagbago ang buhay, hindi sila naging ateista. Hindi sila yung naging mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Sa halip, sila ay naging Kristiyano. Sila ay naging mga tagasunod ni Kristo. Ibig lamang sabihin na yung nangyayari sa kanila, ang may gawa nun ay si Kristo. Ang Diyos natin. Ang Diyos na buhay at mananatiling buhay magpakailanman. Tayo manalangin. Lord, sa umagang ito, salamat po sa kapangyarihan mo sa buhay ng maraming tao. Dalangin ko, Panginoon, na higit pang maging matibay ang aming pananalig na ikaw ay nariyan lagi. At Lord, sa kabila ng mga pangyayari sa aming buhay, huwag nawa kaming masiraan ng loob at mawalan ng tiwala sa iyo. At sa halip, Panginoon, lalo pa kaming manatiling matibay sa pagtitiwala na ikaw ay nariyan. Dahil ikaw ay umiiral, tulungan mo kami na mamuhay tulad sa isang tao na tunay na naniniwala na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.